Exactly what is your Well, stand? member po ako ng Ways and Means Committee. Oo. Pero sa botohan, isa ako sa, I think, siyam kami na bumoto ng no nung pinagbotohan na to sa House What of are you Representatives. objecting to in this tax reform program? Well, sa simulat sa poll, sinabi namin na kung titignan sa kabuuan, anti-poor, no? Dahil pinakamabigat na tatamaan nito ay ang mahirap. No? So, positibo sana yung bahagi na pagbaba ng income tax. No? Matagal na rin naming nilalaban yun nung nakaraang kongreso pa. May bill kami kaugnay niyan. Pangunahing pinakamakikinabang dito yung mga lower and middle income earners, no? Positive 'yan. Kaya lang ang naging problema nga natin, babawiin at higit pa ng mga bagong buwis na kasama ng package na ito, yung pakinabang sa middle class sa mahihirap. In other words, you just want the personal income tax reform to pass. Ayaw nyo yung iba. Sinabi natin yan at bukas From the beginning. at bukas tayo sa iba pang mga measures para mabawi, no, Okay. yung sabi 140 billion daw na mawawala ang revenue sa gobyerno kapag binaba yung Personal income Personal tax. income tax. Oo. What is your stand? We support the tax reform. Okay. Dahil maganda yung nakikita naming benepisyo sa ating taong bayan ngayon at sa hinaharap. If I may explain just a bit, no, yung aming tax reform, isang malaking programa po ito comprising 5 packages. At Okay. hindi lamang po tax policy ang ginagawa namin, 4-in-1 po. Tax policy reform, yung dadaan po sa Kongreso, tapos yung tax administration reform na kayang gawin po ng BIR at BOC. Yung pangatlo po ay yung related sa tax, yung fiscal reforms, particularly yung pag-correct po ng underspending. Yung pang-apat po, yung implementation para mas maging mabilis at maayos at Ayan. makarating sa taong bayan yung serbisyo po. So that's the tax reform package. But there are 4 or 5. There are, in the program, 5 po ang 5. packages. Okay. Yung una po, Ito yung ang una. Tama Alright. po. Ano ang ikalawa? Ang ikalawa po ay ibababa po natin yung corporate income tax, pero yung fiscal incentives kailangan po natin i-rationalize. Fiscal incentives. Tama po. Okay. Kailan ito? By October ay pwede na namin ihain sa Kongreso. Yan yung package 2. Okay. So that's this package Okay. 2. Ano yung package 3? Package 3 po, itong area of property taxation. Okay. Babalikan po natin yung iba't ibang mga valuation ng property kasi medyo magulo. Sa local, may schedule of market values po sila. Sa BIR, may zonal values. Ayan, So, ayan ang kailangan correctin. Kailan ito hihahain? simula pong 4th quarter to early next year. And package 4? Okay, package 4 po, ito ang lahat ng financial, capital income, and passive income. Ito mga bank deposits, mga investments, mga capital gains. You know, we'll do it in a phased approach, but definitely early next year, ma-represent natin po sa Congress. And package 5? Okay, package 5 is a collection of health, environment, mining, luxury, The gambling last na lang taxes. yon. Everything is package 1, package 2, and then package 5 is everything else. And that is environment, health. Napaka-importante nito. Well, they are, of course, mahalaga po sila. Pero yung nakikita po natin ay marami kasing ating taxes na hindi na rin po natin nabalikan at naiayos sa loob ng 20 taon. Kaya naka-phase po siya.